kasi nako po, and na kanya na-discover niya putragis. Last ko po pag ito naging resource speaker sa sa impeachment ni Lustay, nako po, wala na, game over na talaga. Sige, pasok Attorney Enzo Recto. I-normal lang natin to kasi total 8 minutes lang to 8 minutes and less. Okay. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Okay? Na. Mga kabunyong mga kabayan, pag-usapan natin itong impeachment ni Sara. May lumabas na post sa social media, yung dating deputy ombudsman, si Arthur Carandang, ay handa raw na maging resource person kung ipapatawag ng House Committee on Justice. Mga kabunyog, handa daw siya. Sabi ng mayroong nag-post na ready daw si Deputy Ombudsman, dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Alam naman natin, marami namang nakakakilala sa atin kung sino itong si Carandang. Si Carandang, Arthur Carandang, panahon ni Duterte, ang ombudsman pa noon ay si Martires. Panahon. Pero bago kay Martires, deputy ombudsman na yan kay Conchita Carpio Morales. At pagkatapos, ito yung nag-imbestiga doon sa mga bank accounts ni Sara sa ni Duterte ni Digong. Siyempre, ombudsman siya, deputy ombudsman siya, may power sila na isubpina ang Anti-Money Laundering Council tungkol sa mga bank accounts ni Sara at ni Digong. At yung mga documents na yon na prinubide ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council, ay official documents. Official documents yun. Kumbaga talagang totoong mga dokumento yon. Kasi ang AMLAC, powerful yan. Kaya nilang kumuha ng mga bank records sa mga bangko. Ang ombudsman naman, powerful din. Kaya nilang isubpina, orderan ang AMLAC na i-provide sa kanila ang ganito-ganyan. Ay nung panahon, itong si Deputy Ombudsman Arthur Carandang, talagang inimbestigahan niya yung mga issue ng kay Duterte. At nakita niya na bilyon-bilyon ang laman ng accounts ni Sara at ni Digong. May kopya nito na nakuha si Trillanes. Kaya di ba, yan yung laging binabanggit ni Trillanes na bilyon-bilyon ang laman ng accounts ni Duterte at ni Sara, ni Digong at ni Sara. Ang may nakakuha ng ganun, itong si Carandang. At yun, actually, ipipresent na sana yun ni Carandang sa isang press conference. Kasi mainit nga yung issue noon ni Duterte tungkol sa bank accounts na yan. Kaya lang, tinanggal bigla itong si Carandang. Tinanggal ni Martires. Tinanggal. Kaya matindi ang pinagdaanan nito. At yung kanyang mga pension, yung mga benefits niya sa retirement, hindi binigay. Hindi binigay, kawawa nga. Dapat nga i-correct din yun I-correct din yun. Ano nga palang nangyari doon? Kawawa naman tong Pero, ito na ngayon ang latest. A-appear at handa na maging resource person, ibig sabihin testigo, Diyos ko po, sa impeachment ni Sara sa House Justice Committee. Kung iimbitahan daw, a-attend daw si dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Ay maganda yan. Maganda kasi talaga. Ano talaga yan? Siya talaga yung nakadiscover. nagbusisi niya noon. Tama. Nung panahon, kaya lang tinanggal lang talaga siya ni Martires. Order siyempre ni Duterte yun. Ngayon, mabibindicate na siya. Mabibindicate na siya. Mailalabas niya na yun. Kasi ano daw talaga yun pasabog talaga yun kontra sa mga Duterte. Makikita mo doon na bilyon-bilyon talaga ang laman ng bank accounts. Itong mga latest na, kasi 2016 yan ng mga bangko bank records 2016, 2017. Itong latest pwede pa rin isubpina ng ombudsman, si Ombudsman Buying na yan. Pero ito may sarili siyang nakuhang mga impormasyon tungkol sa mga Duterte. Itong si
si dating Deputy Ombudsman Arthur Carandang. Ngayon may post kasi na kumakalat na a-attend nga daw, willing siya. Sa tingin ko ipapatawag ito. Kasi kung si Trillanes, nabigyan lang siya ng kopya, nagkaroon lang siya ng kopya noon. Pero hindi naman siya talaga ang nag-imbestiga noon. Itong si Carandang. Kaya kumbaga, mas Accurate. mas maraming nalalaman tungkol dun sa bank accounts na yun ni Sara at ni Digong itong si Carandang. Si Trillanes, siya yung nakakuha siya ng kopya noon at inano niya yun. Yun yung sinasabi niya na mabigat itong mga ebidensyang yon. Pero kung talagang magdidetalye ng na yon, nung laman ng bank accounts na yon, paano nalaman yung mga na yon, anong proseso ang dinaanan, si Carandang ang nakakaalam. Kaya dapat talaga i-present si Carandang diyan. Pag present si Carandang tungkol diyan sa mga bank records na yan, tapos si Madriaga, mabibigat na ang mga istigo na yan laban kay Sara Duterte. Mabibigat na yan. Kaya tama lang, ang nagsabi nga pala na posible nilang isubpina o imbitahan, hindi naman subpina, iimbitahan itong si dating Deputy Ombudsman Carandang, si Congressman Paulo Ortega. Si Congressman Paulo Ortega ay isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaint, yung fourth impeachment complaint. Sa interview kay Congressman Ortega, sabi niya posibleng imbitahan bilang resource person itong si Carandang. Kaya sabi niya, ito yung makakapagbigay liwanag o linaw doon sa issue nga ng mga bank accounts ni Sara. Kasi siya yung Deputy Ombudsman na nag-imbestiga doon. Kaya abangan natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ipipresent kasi yan kasi kailangan magbubutuhan pa kasi ang House Justice Committee kung may probable cause. Yung kasing pinagbutuhan ng isang araw, sufficiency in form and substance. Ito, mayroon bang probable cause? Kasi magpipresent na ng mga ebidensya at testigo eh. Parang mini trial na ang gagawin eh. So after ng presentation ng mga testigo at ebidensya, mini trial, magde-decide mayroon bang probable cause para magdalhin na sa plenary. Kailangan doon 28 votes. 28 votes. Yan yung kailangan. Anyway, abangan natin. Sana matuloy na yung labas nito ni Carandang. Para mabindicate naman siya eh. Pinaghirapan niya yan. Alright, maraming salamat, Attorney Enzo Recto. Mabsat. Alright, so yun lang muna. Dalawang subtopic lang tayo, mabsat, no? Kasi mag-live pa naman tayo mamaya. Total, nag-live naman tayo kaninang umaga. So at least nakapangalawang live na naman tayo. Nakabawi-bawi si Maestro sa walang live po kahapon. But anyway, nako po, Diyos ko Lord Rudy, sigurado naman. Actually, meron pa nga kumakalat ngayon, no, mabsat, no? Na sabi dito ano yun, sabi dito? Na merong guys, 200 na boto daw para sa pag-impeach kay Sara laban kay VP Sara. Secured na! Nako po. 200 votes. Nako po, paktay. 105 lang yung kailangan, Diyos ko Lord. Ito, ay wait, hindi. Ito, ayun o. Si Sandro Marcos. 200 na boto para sa impeachment laban kay VP Sara. Secured na daw. Diyos ko Lord. Ayon sa ulat politiko, sinasabi aktibo umano si House Majority Leader Sandro Marcos na nakikipag-usap sa mga leader sa iba't ibang partido upang matiyak na ang sapat na bilang na boto para umusad sa proseso ng impeachment laban kay Sara Duterte. Pero daw 200 votes, mabsat, nako po, wala na, game over na. Mabibwisit na naman sila, end time, Makwan, nako po, Benji, nako po, Sir Tony, Romeo, mabibwisit sila kapag nagkatotoo na naman. But anyway, mag-usap na lang ulit tayo mamayang gabi, mabsat, pag uwi ko, mabsat, no? So for the meantime, off live muna tayo. Kita-kita lang tayo sa ating next live stream. Maraming salamat po sa mga dumalaw. Again, sa mga di pa po nagla-like and subscribe. Like and subscribe. Maraming salamat. Lalo na sa mga team replay po natin. Maraming salamat. Good news talaga yan. End time.
Wala na. Doon pa nga lang sa Committee on Justice, 1 versus 54 out of 55. 1 versus 54, isa lang. Si Mang Kanor lang yung pumanig kay Sara, anak ng kamote. But anyway, kita-kits tayo mamaya sa ating next live stream. Maraming salamat. Magandang hapon sa Maestro Paul signing off. Pasensya na, kailangan ko na pong lumarga. Hanggang sa muli, kita-kits tayo sa ating next live stream. Paalam, Absat. Bye-bye.